When Jesus comes to reward his servants, whether it be noon or night, faithful to him will he find us watching, with our lamps all trimmed and bright. Oh, can we say we are ready, brother, ready for the soul's bright home? Say, will he find you and me still watching, waiting, waiting when the Lord shall come? If at the dawn of the early morning he shall call us one by one, when to the Lord we restore our talents, will he answer thee, well done? Oh, can we say we are ready, brother, ready for the soul's bright home? Say, will he find you and me still watching, waiting, waiting when the Lord shall come? Have we been true to the trust he left us? Do we seek to do our best? If in our hearts there is thought condemns us, we shall have a glorious rest. Oh, can we say we are ready, brother, ready for the soul's bright home? Say, will he find you and me still watching, waiting, waiting when the Lord shall come? Blessed are those whom the Lord finds watching, in his glory they shall share. If he shall come at the dawn or midnight, will he find us watching there? Oh, can we say we are ready, brother, ready for the soul's bright home? Say, will he find you and me still watching, waiting, waiting when the Lord shall come? Magandang Lunes ng gabi mga kapatid. So ngayon po tayo muli ay nandito sa ating pag-aaral po sa Banal na Kasulatan. Ang ating pong bibigyan ng pansin sa gabing ito ay katanungan na kung ang mga babae po ay hindi maaaring absolutely ay hindi maaaring magsalita sa mga kapulungan. Yun po ang ating gustong bigyang pansin sa gabing ito, mga kapatid. Sa ating pong title, sa ating nabigay na titulo sa ating pag-aaral, are women to be absolutely silent in the churches? Ito po ay isang kailangan natin bigyan ng liwanag ayon po sa katuroan ng Banal na Kasulatan. Hindi po sa ating mga opinyon, kundi ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. So binabati po natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang lugar, sa ating mga kakabsat, JT Luzon, Visayas, San Mindanao. Maayong gabi, hindi po. Naimbang gabi, kada kayo amin kakabsat. Sa ating mga kapatid dyan sa may Pangasinan, Pangasinense, may Santo Salabi at si kayo namin. Sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region, Diyos marangay na banggi sa Indugabos. Sa ating mga kabugtuan dyan sa may Samar at bahagi ng Leyte, maupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo. At siyempre sa ating mga kaigsuonan, sa laylay mga dapit, sa Visayas ug sa Mindanao, maayong gabi sa tanan, maigsuon. So ito po ang ating bigyang pansin sa gabing ito. Ang controversial po na talata na pinagbabasehan na di umano allegedly, women cannot absolutely speak in the churches.
Mabigat po yan. Pagkasabi nating women should be absolutely silent in the churches. Aba, hindi pwede umawit siya. Mamaya, mapapatunayan po natin ang awit ay isang uri ng pagsasalita. So, kung absolutely silent, meron po mga consequences, yung ganong klaseng katuruan o paniniwala. Kung minsan nagkakaroon po tayo ng maling pagkaunawa, marahil dahil sa kakulangan ng panahon ng pag-aaral. Kaya napakahalaga po kung tayo po ay higit sa lahat kung tayo po yung mga mangaral. Nabigyan po natin pansin ang pag-aaral na salita po ng Diyos. Sa 1 Timothy, chapter 4, dito po sa verse 13. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Hindi po yung nagkataon yung order, first reading or studying the Bible, then you can exhort, then you can teach. Tandaan po natin, we are not inspired by the Holy Spirit. Hindi katulad nung sa Bagong Tipan, during the New Testament times, when the apostles, when the prophets were inspired by the Holy Spirit. Lahat ng sinasabi nila ay galing sa Espiritu Santo. Pero tayo hindi. We are not inspired, so kailangan natin mag-aaral sa salita po ng Diyos. Kailangan din nating ingatan ang ating itinuturo. Napakalaki po ng obligasyon ng mga tagapagturo. Kung nagturo sila ng mali, yung mga nakinig, kapag tinanggap nila yung turong mali, hindi rin sila maliligtas. Dito po sa verse 16 ng 1 Timothy. Take heed to yourself and to the doctrine, continuing them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So, sabi nga po ni James, chapter 3, hindi lahat po ay kailangan maging tagapagturo. We have to be honest. Kung hindi po tayo marunong magturo, huwag na tayo magturo. Or we will do more harm than good. Tandaan po natin yun. Sa James 3, dito po sa verse 1, My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Kasi tayo alam natin yung kautusan or sa kalooban ng Diyos. So yun po yung paunahan sa ating pag-aaral. You have to learn. You have to study the Bible. So you can teach and you can preach and you can exhort na walang alalahanin na kayo nagkakamali. Kaya nagkamali tayo, you have to accept. Ganun naman po talaga yun. So yung po context, dito kasing controversial na ginagamit ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 14 hanggang magsimula po tayo sa verse 33. For God is not the author of confusion, ang sabi po dito, confusion or disorder, but of peace o kaayusan. So, as in all the churches of the saints. So, kailangan sa lahat po ng kongregasyon ng ating Panginoon ay kailangan may kaayusan. Yan po sinasabi sa atin. Isa sa kaayusan na sinasabi dito ay sa verse 34. Let your women, gune, the word gune, yan ang Greek word for women, actually can mean a woman or a wife. It depends on the context. Dito sa verse 34, ito po ang general principle. Pero pansinin ninyo, kung ito po ay gune, it talks about women in general,
Ito ay lalabag mismo sa mga konteksto. Bakit kanyo? Itong mga babae ito may asawa eh. Hindi ako sumasang-ayon sa mga komentar sinasabi na these are women in general. May asawa sila eh. How can that be women in general? Siyempre, tuloy po natin. Yet let your let your women, let your wives keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but they are to be submissive, as the law also says. And if they want to learn something, let them ask their own husbands at home, for it is shameful for women to speak in church. Pasinin natin, ang context po nito ay disorder. Ang context ay to keep order. Ano po? In the churches. Sa 1 Corinthians chapter 14, tandaan po natin yan. So, ito kaya magsalita ang babae sa loob ng iglesia. Pero ito may mga asawa eh. Itong gune, sa verse 34, ay may asawa. Kasi sabi ito sa verse 35, and if they want to learn something, let them ask their own husbands at home. Eh, ito problema doon. Paano kung dalaga? Kasi siya kanya magtatanong. Ang sabi ng iba, sa mga araw, hindi yan sinasabi ng talata. Paano kung ang asawa niya Kristyano? Anong sasagot niya? Doon pa lang, simple lang yun eh. These women are wives of specific persons. Yan ay asawa ng mga propeta. Kasi ang context po dito, sa verse 26, hanggang dito po sa verse 35, ang pinag-uusapan po rito ay kaisa during the exercise of spiritual gifts. Hindi po ito ordinary pagsamba ang ginagawa natin ngayon. Sa verse 26, I wish then, brethren, whenever you come together, each of you as a psalm, as a teaching, as a tongue or a language, as a revelation, as an interpretation. Let all things be done for edification. If anyone speaks in a tongue, let there be two or at least three, each in turn, and let one interpret. So pinag-uusapan rin, huwag kayong magulo. Alam po niyo, yung mga those who allegedly claim that they still have spiritual gifts today, they do not follow this instruction. Hindi nila sinusunod to. Gulo nila eh. Sabay-sabay nagsasalita. Yun daw, yung mga Pentecostal churches, born again, sabay-sabay nag-speaking in tongues. Hindi naman talaga speaking in tongues yun eh. Pero, for the sake of argument, speaking in tongues, sabay-sabay sila nagsasalita. Pero sabi dito sa talata, if anyone speaks in a tongue or in a language, let there be two, or at the most, three, each in turn, and let one interpret. Dahil maaaring yung lingwahe na binigay sa Espiritu Santo, wala nakakaintindi doon sa lugar na yun. So there should be an interpreter. Nandun rin yan, inspired by the Holy Spirit. Yung po isang gift of interpretation. But if there is no interpreter, let him keep silent in church. Ang salitang silent po nito ay sigaw. Absolutely silent. Sigaw. Pag Tagalog, baligtad yun eh, ba? Sigaw, nagsasalita ka ng malakas. Pero sa Greek is the opposite. It's absolutely silent. For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. So kahit pag kayo propeta, magsasalita kay one by one. Pero tignan po niyo yung sinasabi dito. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Ano ang pinakauling binanggit dito? Prophets. So yung 34, let your wives, kaninang wives? Wives of the prophets. Nakapasimple lang nun. Pero nang daming nagsasabi, ganito, ganyan. Pag binasa, maliwanag naman.
Ito yung asawa ng mga propeta. Let your men keep silent in the churches. Let your wives, kanya, wives of the prophets, for they are not permitted to speak. The wives of the prophets are not permitted to speak, but they are to be submissive to whom? To the prophets, as the law also says. And if they want to learn something, let them ask their own husbands at home, because ito yung asawa ng mga propeta. Pero yung general principle, hindi pwede magsalita ang mga babae sa iglesia. Totoo yun. But ito isang specific limited law na yung mga asawa ng mga propeta, huwag na silang maggulo, nagtatatang-tanong, nagsasalita doon sa kapulungan na yun. Dahil hindi naman silang asawang propeta na nakakaalam ng salita ng Diyos, doon ka lang magtanungan niya. So yung ginagamit ng talatang ito, it's a specific limited application doon sa mga asawa ng mga propeta. Maniwanag sa context yun, di ba? Maniwanag sa konteksto yun. Kasi yung salitang silent dito ay sigaw. Absolutely silent. Pagka ikaw ay nagsasalita ng tongue or language and no one can interpret, you have to learn, you keep sigaw. Silent. Absolutely silent. Huwag ka na magsalita. So yung mga babae rin na asawa ng propeta, pinagbabawalan sila magsalita. Yun ang specific rule na sinasabi dito. We have to admit that it is not permitted for women to speak in the churches. Hindi siya pwede magturo sa iglesia. Pero itong 4:14, di ba ito? It is the application at the time when there were still spiritual gifts. Meron pa rin kaloob sa Espiritu Santo, and they were exercising that for the sake of edification. Bakit tandaan ninyo? There was still no written New Testament at the time. Sinusulat pa lang nila. So how can they be edified? How can they be instructed? By the exercise of spiritual gifts. Kaya sabi po dito sa atin, doon sa pagbabasa po natin, dito po sa verse 26, let all things be done for edification. So, ang purpose nito, para ma-edify. Kaya kailangan may kahisan. Kasi kung sabay-sabay sila nagsasalita, ano maintindihan mo? Kaya sabi ang tinasabi dito, if anyone speaks in a tongue, or glossa, or language, let there be 2 or at the most 3. Tatlo lang, at ang pinakamarami. Sabi dito, each in turn, hindi ka sabay-sabay. Ibig sabihin, pagkatapos ng isa, magsasalita yung pangalawa, pagkatapos ng pangalawa, magsasalita yung pangatlo. Bakit? Para mayroong maunawaan. Ito sinasabi. Ngayon, kung walang interpreter, dahil hindi naunawaan yung lingwahe na binigay sa Espiritu Santo sa lugar na yon, dito po sa Corinth, then you should keep silent. Huwag ka na magsalita. Bakit? You cannot edify anyone. Wala nakakaintindi sa'yo. Sa mga propeta, ganun din, hindi sabay-sabay para maunawaan na nakikinig yung mga bagay na sinasabi. Yun ang sinasabi dito. So para magkaroon ng kaisan, huwag kayo magulo, huwag kayo maingay. Yung mga asawa ng propeta, huwag na kayong sumali sa kaguluhan, kundi magtanong na lang kayo sa inyong mga asawa sa bahay. Hindi mo maliwanag yun. May mga preacher na nagsasabi, ito yung katuruan na yung mga babae, absolutely, huwag sila magsalita. Tumahimik sila. Bawal magtanong. Kasi, kung gusto magtanong, tanongin mo sa asawa mo sa bahay, paano kung wala ang asawa? Tinanong ko ito sa isang kapatid na naniniwala na bawal talaga magtanong ang isang babae sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi niya, kasi sinasabi dito, tanong mo sa bahay, sa iyong asawa, paano kung dalaga siya kako? Eh, tanong siya tatay niya, hindi na sinasabi ng talata, di ba? Saan ang tatay doon? Tanong niya sa preacher, saan ang preacher diyan sa talata? Wala naman. May propeta diyan sa talata, di ba? So, ito yung asawa ng mga propeta. Yun ang sinasabi ng talatang ito. So, kung gusto nating sabihin
ng babae ba magturo, hindi itong talatang gagamitin mo. Pero you have to accept. Talagang bawal magsalita ang mga babae sa iglesia kung ang pinag-uusapan sila ay magtuturo. Bawal talaga yun. At doon tayo pupunta sa bahagi yun ng ating pag-aaral. Pero dito sa 14, mula sa 26, hanggang dito po sa at least 35, yun po ay tungkol sa exercise of spiritual gifts. At mula po dito sa verse 31 hanggang verse 35, hindi may kaugnay sa mga propeta at saka ng mga asawa. Kung titignan, babasahin nyo, nagbasa po ng commentary, ibang sinasabi niya, ay wala akong pakialam doon. Kahit sa commentary po yun ng kapatid, kung hindi naman sakto yung sinasabi niya, bakit mo paniniwalaan nyo? You have to study the context. Tignan mo yung context, di ba? Pag nakita mo yung context, wala ka ng problema. Sabi nga po ni Brother Halbrook, context is everything. At walang sinasabi dito tungkol sa yung ating kasalukuyang Bible class. Wala sa Biblia yung Bible class eh. It's an expedient sa pag-aaral. Kailangan nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Ang iglesia ng aligid suin ng katotohanan. So, binibigyan ng Diyos ng kalayaan ng mga local churches to find a way to teach the truth. At ang Bible study, Bible class, ay isang expedient. Wala rin. Hindi mo natin mababasa ang Bible study sa talatang ito. Meron ba Bible study diyan? Ito ang exercise of spiritual gifts. Sa panahon na they still exist. Dahil ilang paraan ng Diyos to edify the brethren. Again, sa Romans chapter 1, verse 11, si Apostle Paul, gusto niyang pumunta sa Rome dahil gusto niyang mag-impart ng spiritual gifts so that they may be established in the faith. Dahil wala pang nang nakasulat, there is still yet a complete revelation of the New Testament. Sa Romans chapter 1, verse 11, sabi dito, "For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established." Established in what? Established in the faith. Sabi, wala kasing paraan. Ang kailang pinag-aaralan ng Old Testament lang. At yung fragment of epistles na nasulat na. Pero otherwise, kulang pa rin. So, kailangan ng spiritual gifts for the purpose of revealing and confirming the truth na sinasabi sa atin. So, okay na yun, di ba? So, saan natin makikita ng babae ay bawal magsalita o magturo sa iglesia? Hindi sa talatang yun. Kundi sa 1 Timothy chapter 2. Basahin po natin. At ito bang 1 Timothy chapter 2 ay nagsasalita sa atin that women are to be absolutely silent in the churches. Hindi. Ito po ang kahalagahan na tayo po ay we dig deeper into the scriptures. Not a superficial study. Kung ikay preacher, you don't want to be superficial. You want to be deep. Malalim ang iyong pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kasi nagtuturo kayo. Tingnan nyo, kung ikay, there are specific qualifications for teachers in the schools. Kailangan nag-aaral ka ng education, di ba? Because you are to teach, you are to impart, you are to instruct. Hindi basta magtuturo eh. They have to have the expertise and the knowledge and understanding sa tinuturo nila. For instance, ako po actually I am an economist. Meron po akong degree in economics. So I am an expert at least on what I know about economics. So pwede akong magturo tungkol sa economics. Actually, nagturo ko sa university. One of my subject was economics. So dahil yan ang aking alam, di ba? So how can you teach the Bible if you do not know the Bible? That is an impossibility. You cannot teach what you do not know. Yun ang makikita natin. So 1 Timothy chapter 2.
Ito po yung responsibility ng mga lalaki at babae sa loob ng iglesia, hindi ito in general. Although there are some principles here that could be applied generally. Halimbawa, doon sa suot ng babae. Hindi lamang po sa loob ng church that they should be decent in their clothing, lalo sa labas. Kailangan din gano'n, di ba? Basahin po natin. Magsimula po tayo tungkol na sa babae na po. Magsimula natin sa verse 8. I desire, therefore, that the men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting. In the like manner, kung ito po ang instruction sa mga lalaki, ito rin ang instruction sa mga babae kanya. In the like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation. Sabi po rito sa atin. Not with braided hair, or gold, or pearls, or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with good works. So ito'y patungkol sa responsibilidad tungkol sa mga babae in their responsibility. At dito, about their clothing, di ba? Hindi pwede, we cannot permit women to wear shorts, miniskirts, revealing clothes. That's immodesty. Kasalanan po yan. When a preacher allows immodesty, he becomes a false teacher. And I cannot have fellowship with someone who teaches about immodesty, or we condone immodesty, o pinapayagan yung immodesty. I cannot fellowship with that preacher. Kasi kailangan ng mga babae, they should be modest. They should be decent in their clothing as Christian women. Pero pagtuloy po natin, let a woman learn in silence with all submission. Ito po ay di sigaw. Yung 1 Corinthians chapter 14, ang Greek word po doon ay sigaw. Ibalik din nga po sa Greek at saka sa Tagalog. Di ba? Sa Tagalog, sigaw, malakas yun eh. Sigaw na nga. Pero dito po sa 1 Timothy, ang salita ay Hesukia. Ang translation po niya sa iba, sa American Standard Version is quietness. Quiet doesn't mean absolutely silent. Yung spirit of quietness, ibig sabihin, tinatanggap ang kalagayan mo na hindi ka nagre-reklamo. You're being quiet. Ito rin po yung ginamit sa salita sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. Anong basahin po natin? Ginamit din po yung Ezekiel sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. Basahin natin na po. Kung ang Ezekiel is absolute silent, ang ibig sabihin, yung sinasabi dito, hindi siya talaga magsasalita. Basahin po natin. Sa mga lalaki ito, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands. As He commanded you, yung nag-exekia, doon po sa quiet life. Anong quiet life? Hindi na tahimik kang namumuhay. You live a contented life. Hindi ka nagreklamo, hindi ka nanggugulo. Pero hindi ka nagsasalita. You work quietly. Hindi hindi ka nagsasalita. Tinanggap po yung trabaho mo at ginagawa mo ng maayos. That's a quiet. Hindi ka nagsasalita. Although minsan, keep quiet. Manahimik kayo. Ginagawa. Pero dito sa pagkakataon na ito, hindi nang kahulugan. You accept your life. Tinatanggap mo ang buhay mo. Ang trabaho, tinatanggap ko yun. Gagawin ko ng maayos. Hindi ko magre-reklamo. That's leading a quiet life. The 2 Thessalonians chapter 3 verse 12, basahin po natin. Ito ba? Let deacons be, First Timothy, lumampas po tayo ng konti. So 3:12, sabi rito. Now those who are such we command and exhort through our Lord Jesus Christ that they work in quietness and eat their own bread. No, magtrabaho ng tahimik kanya. Hindi ka nagsasalita. In other words, tinatanggap mo ng trabaho mo.
ginagawa mo maayos. That's quiet. Yun yung sinasabi dyan. Hindi ka nagsasalita. So, in other words, you accept. Pag quietly, it means submission. Tinatanggap mo yung obligasyon ng trabaho without complaining. Yun ang ibig sabihin ng exekia. Nababalik tayo sa 1 Timothy chapter 2. Ano yung exekia? What's learning silence with all submission? Ibig sabihin, malapipi na yung mga babae, hindi sila nagsasalita. Sa loob ng iglesia, absolutely hindi sila magsasalita. Kasi pinapaliwanag ito. Nagre-reklamo itong aso dito sa loob. Pinapaliwanag ito na mismo ng talata. Ano po, mga kapatid? So, ibig sabi rito, yung learning silence with all submission, kanya. Hindi ibig sabihin hindi sila nagsasalita. In other words, ito'y pinapaniwalag rin ng susunod na talata. What does learn in silence with all submission? Pinapaniwalag yun. Nagsusunod na talata. Women are not to be in leadership role in the church. They have to learn quietly without complaining yung role nila na walang leadership role sa loob ng church. Yan ang sinasabi ni Pablo. Tuloy po natin. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man but to be in silence. So, di ba? Di ba siya nagsasalita noon? Hindi. Silence here means she doesn't have a leadership role. So, hindi siya pwede magturo sa lalaki in the church. She cannot be an elder or have a leadership role in the church. She cannot be a preacher either. Dahil hindi siya pwede magturo sa mga lalaki. So, what is the prohibition? What is the silence? Hindi siya pwede magturo sa mga lalaki. Di ba? She doesn't have an oversight over men. Now, question. Pwede ba siya magturo? Thus, the prohibition ng pagbabawal, I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. Bawal ba siya magturo? Hindi. Pwede siya magturo sa babae. Tingnan niya, pwede siya magturo sa babae. Lalo na po yung mga babaeng mayroon ng mature women sa Titus chapter 2. Ito po isang sound doctrine na sinasabi ni Pablo kay Titus. Yun sa mga matatandang babae. Sa Titus chapter 2 verse 3, the older women likewise, that they be reverent in their behavior, not slanderers, not given too much wine, teachers of good things. Ano tuturo nila? That they advised the young women to love their husbands, to love their children, etc., etc. So, pwede nang turuan yung mga kapwa nilang babae, laling kabataan sa kanila. So, pwede sila magturo. Pwede sila magturo sa mga kabataang lalaki. They can teach a children's class, halimbawa. Hindi pa yun men eh. Ang pinag-uusapan ito, men. Hindi boys. So, hindi siya bawal magturo. We know the limitation, di ba? So, it's not absolutely bawal siya magturo. So, silence means tanggapin nila without complaining that they cannot teach over men in the church or to have authority over men in the church. Yun ang sinasabi noon. Hindi siya absolutely silent. Sa Bible study, punta po tayo sa practical application. A Bible study is a arrangement where we study the Bible. Pinag-aaralan natin. It's like a class in the school. Kaya ang Bible class is a class arrangement na may nagtuturo and people who are listening can ask questions kasi nag-aaral ka eh. So, doon sa pagkakataon na yun, sa amin, dahil for lack of space, we have a mixed Bible class. Babae, lalaki, kabataan, etc. Andun lahat.
So ang tanong, bawal siya magtanong. If a woman want to ask a question, could she ask a question in a Bible class? The answer is yes. Ano pa klaseng kwentang pag-aaral in a class arrangement? Hindi ka pwede magtanong. Nagkakasala ba sila noon? Hindi sila nagkakasala noon. Pero there should be a limitation also. There is a temptation for women to ask question and then end up teaching. May ganun eh. A woman cannot teach in a Bible class over a man. Kaya kung nagtatanong ka, is for the sake of wanting to learn the answer to your question. Not to lead a leading question to teach. Hindi po gano'n. Marami tayong experience ng mga babae na nagtatanong kunyari, tapos nagtuturo na sila. They are sinning if they do that. May teacher nga eh. The teacher is to teach. Yung nakaupo, they have to listen to what is being taught. Di ba? They are not teachers. Sila yung mga estudyante. So yung teacher, yung Bible class teacher, is the teacher. Yung mga nakaupo, they are his students. Kaya Bible class eh. So pwede ka magtanong, kahit babae ka, kinalaki. Ang problema, hindi siya pwede, ang limitation of prohibition is a woman cannot teach over a man. Cannot teach and have authority over a man. Yun ang limitation. But she can ask question in the Bible class. She can teach a Bible class on children. To children, di ba? That's not sinful. Yung meron tayong authority towards those things. Kaya bakit mo ipagbabawal yung pagtatanong ng babae sa Bible class? Hindi bawal yun. Kaya nga gusto niya matuto eh. Ngayon, paano nga may asawa siya? Di ba dapat tanong lang sa asawa niya? Oo, pwede rin. Paano hindi alam ng asawa niya? Hindi naman lahat ng lalaki, not all Christian husbands know all the answers to the questions. Di ba? Kaya nga kahit na yung mga karal, hindi nga nila alam kung minsan yung tanong sa mga, sagot sa mga tanong. Much more kung ang asawa mo, hindi naman ganun kagaling sa Biblia. Kaya naglalagay tayo ng arrangement for Bible class. At least yung preacher, mas maraming alam yun. Kaya kailan nag-aaral ka para matuto ka sa Biblia at mayroon ka may sagot, may nagtanong. It's a reality that we have to accept. It is very easy to teach. It's easier to teach. What is difficult is answering question. Pag nagsumasagot sa tanong, mas mahirap yun. Kaya kailangan, alam na alam mo, tinuturo mo. Nakakatakot yung haharap ka, you're speaking in a gospel meeting, na hindi mo alam ang sinasabi mo. Dahil pagdating ng question and answer, paano ka sasagot doon? Kaya kailangan talaga i-devote mo sarili mo sa pag-aaral salita ng Diyos. Yan po ang essence ng support para magkaroon ka ng all your time to study the Scripture. Dito po sa Acts chapter 6, bakit yung mga apostles, hindi sila tumulong sa mga widows? Dahil sabi ng mga apostles, basahin po natin, dito sa verse 2, Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, It is not desirable that we should live the Word of God and serve tables. Sabi tuloy natin, Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Kailangan natin pag-aralan ang babae. Ang salita ng Diyos, sabi ng mga apostles. Well, the apostles are inspired. But their inspiration is only to the teaching. It is not to the understanding. Kailangan pa rin ng pag-aralan yung tinuturo nila. It is wrong to assume that because they are inspired by the Holy Spirit that they understand what they are teaching. Si Apostle Peter, sabi niya, tingnan niya, sa Acts chapter 2. Sabi niya, dito basahin natin, yung pangako kanya ng kaligtasan. Basahin natin.
Dito po sa Acts chapter 2, um, verse 38, 39. Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise of salvation, is to you and to your children, the children of the Jews, and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. Those who are far off, so Ephesians chapter 2, verse 14, refers to the Gentiles. So tinuro na ni Pedro as early as Acts chapter 2, verse 39, that the promise of salvation is to the Jews and also to the Gentiles. Pero he has still to be convinced by a miracle to accept the fact that the Gentiles also have the right to receive salvation. Doon sa Acts chapter 10, di ba? So hindi yan ubos ng naunawa, tinuturo niya. Otherwise, there is no need for a miracle. So katulad lang natin sila. They're inspired as far as teaching, but they are inspired as to understand what they were teaching. So kailangan din ng pag-aralan yung naituro nila. Kasi they are just inspired by the Holy Spirit. Tandaan po natin. So, ganon. Kaya, bababay sa Bible class, pwede po siya magtanong. Bakit pinagbabawalan? Saan nagbabawal doon? Paano nga siya matututo kung hindi siya magtatanong? Yung Bible class, wala nga sa Biblia yan. Hindi natin mababa. It's an experience. Doon sa to teach. Is it sinful? No. Required in Bible class, then no. Don't have Bible class. It's not required. Pero kung gusto niyo magkaroon, pwede rin. Pwede ka magtanong yung babae doon. That is not yet the General Assembly sa pagsamba, di ba? Ngayon, kung pagsamba na, pwede mang magtanong. Pwede, pero hindi maayos. Ang pagtatanong, hindi sa Bible class yun. Pero pag nag-worship na tayo, hindi na yung panahon ng pagtatanong. Kakanta na tayo dyan, di ba? So, tuloy-tuloy na yan. Yung sermon dyan, tuloy-tuloy na magsisermon yung preacher. Pag nagtanong kayo, will interrupt his preaching, di ba? Walang kaisan yun. Pero during the Bible class, pwede siya magtanong. Hindi natin pinagbabawal na magtanong siya during worship, but it's not appropriate. Nagkakaroon tayong disorder, no? Pagka gano'n. So, hindi natin sinasabing bawal yan, pero it's inappropriate dahil may pagtatapos na yun eh. Saka pagsamba na yan. Pero hindi siya nagtuturo, nagtatanong lang. Yung samada, yung nagtuturo siya. Yung pong bawal. Ngayon, kung babalik po tayo sa absolutely silent. Pagka, when an understanding of the scriptures contradict a very clear passage of the scripture, then your understanding is incorrect. Kasi lumalaban siya sa kapwa niya katotohanan. If women are to be absolutely silent in the churches, what is the consequence? They cannot sing. They cannot say Amen. Diba? Tahimik lang sila. Kung yun ang ibig sabihin, no? Pero ang instruction to sing is for all Christians. Tingnan sa Ephesians chapter 5. To whom did Paul write the letters to the Ephesians? To the saints. Yan. Basahin po natin. Sa Ephesians chapter 1, dito po sa verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Yung bang saints na lalaki lang? O ba lalaki at babae? Men and women, di ba? So dito sa Ephesians chapter 5, basahin po natin. Sa verse 19, ito ang ating mababasa. Speaking to one another, tignan niyo ha, yung awit is a form of speaking. So kung bawal magsalita yung mga babae, absolutely, in the church, hindi sila pwedeng umawit. Speaking, sabi dito, speaking to one another in psalms and hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Men and women, di ba? So it is speaking to one another. So a singing is a form of speaking to one another. If women are to be absolutely silent in the church, they cannot sing.
That is speaking. Malimaling yung talata, hindi ba? Dito sa Colossians chapter 3, verse 16, ano po? Again, tignan natin, to whom did Paul write the letter to the Colossians? Paul, an apostle, or one was sent by Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are in Colossae. So, men and women, di ba? Hindi lang naman lalaking sing sa Colossae, di ba? Ngayon, balik punta tayo sa Colossians 3:16. Ang basahin natin. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing. Pag ito yung teaching and admonishing kanya. One another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Again, yung awit ay admonishing, teaching. So, nagsasalita. Tingnan niyo yung position na yun. It's an extreme position. It's incorrect. Sabihin natin that women are to be absolutely silent in all the churches. That is incorrect. Ang pinagbabawal lang sa mga babae is to teach over men in the church and to have authority over men in the church. Dito po sa amin sa Angeles City Southside Church of Christ, it is not our practice so that women read the Bible. Hindi namin ginagawa. But we are not saying that's incorrect. Hindi lang namin customary yun. Maaari may mga churches na nagbabasa rin yung mga babae. Iba-iba ginagawa natin eh. Doon sa isang church sa Mindanao, doon sa Bible reading, yung Bible leader, nagsasalita siya, halimbawa, verse 1, sasagot sa mga audience, verse 2, sasabihin ng leader, verse 3, sasagot yung audience, verse 4. Yun ang style nila. Hindi namin ginagawa. But they're not singing. They're still reading the Bible. Iba-iba lang ang paraan. So, mayroon mga churches na may Bible classes. Meron kami. Yung ibang church, wala. So, Bible class is a class arrangement. So, ibig sabihin, pwede magtanong yung nakikinig. It's a class. Di ba yung definition ng class? There's teacher, there are students. The students can ask questions if they do not understand what's being taught. Di ba? So, bakit bawal magtanong doon? So, yun po ang dapat nating unawain sa mga bagay-bagay na nababasa natin sa Biblia. First of all, we have to understand the Bible contextually. Ano ba sa ayon according to the specific context. Kung saan man wherever the verse is found. You can understand that verse correctly if you understand the context. Simple lang yun. If you misunderstand the context, you misunderstand the verse completely. Mali na yung pagkaunawa pag mali yung understanding mo doon sa context kung saan mo natagpuan yung verse. Yung con means with. Text means text. So you understand the verse with the text kanya. Kung saan siya natagpuan. Di ba? Eh kung wala tayong ganon, if you understand the Bible without the context, we can prove anything. We can prove that there's a church built by Satan. We can prove that there's a Baptist church in the scriptures. Tatagaan, babasa namin yung church, at tapos meron John the Baptist, so there's a Baptist church. And we do not use the Bible that way. Kailangan gamitin natin sa tamang paraan, di ba? In the right manner of understanding. Kailangan lang natin context ng pinag-aaralan. So, tayo po ay, sana po, maniwalag po yung ating pag-aaral sa gabing ito. We do not teach that women are to be absolutely silent in the church. We should know their limitations. Bawat siya magturo sa mga lalaki, bawat siya magkaroon ng leadership role sa loob ng church. That's all. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral po sa gabing ito, mga kapatid. Kung nag-request po kayo ng material at hindi ko na ipadala, just remind me kasi alam nyo, sa mga Ilocano, lakay sa mga
sa mga Bisaya, tigulang ako, mga igsuon. Kanunay na akong makalimot sa mga bagay-bagay, sa mga butang. So, Agosto 12, maayong gabi sa tanan, igsuon, diha sa Ginoo. Translation, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid dyan sa Panginoon. Jillian Lel, good evening. Robert Marasigan, meron pong Bible Gospel meeting sa Canlubang, Calamba, Laguna sa August 31, 2026 kina Brother Robert Marasigan. Lilia Domingo, good evening everyone. Aljan Ocampo, good evening po. Ibanya Senior Sani, may pabing kakayungan, kapatid kang Kristo. Po'y kapampangan po ito. Ang sabihin, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid kay Kristo kanya. Vicente Kai, good evening po Brother Lordy sa lahat ng mga kapatid. Salamat kainting. Janad Rasin, magandang gabi po sa lahat. Florentino Gabaon Garida, magandang gabi mga kapatid. Bernard Labanario Cabina Jr., magandang gabi po sa inyo lahat. Cristel De Pedro, watching and listening, magandang gabi po. Edna Delfino Villamayor, Dolores Quezon, good evening po. Rafael Ortiz, good evening po. Jun Bautista, ito po yung pangalan niya, hindi po Jun, Celestino Bautista Jr. Good evening po. Si Doroteo, si Lucy Simbol, ito po ay asawa ni Brother Jojo Takbad. Good evening, pare kong Brother Lordy Salong. I'm listening as well as viewing you. Thank you po. Nakalasalamat. Doroteo, ay may matanong po ito. Dito lang ang lali, Maya Pabengi po. Sabi niya, good evening. Kami po mga Kapampangan, meron kaming po. Ang mga Tagalog din, meron po. That's a sign of respect or courtesy. Nalalagay namin ng po. Yung mga ibang language, they do not have the term. Sa Bisaya, walang po. Kapag ang Bisaya pumunta ng Luzon, ang pag nakikipag-usap sa matanda, ang dating niya para siyang bastos. Wala siyang po eh. Sa amin, ginagamit namin yung po as a word of respect. Magandang gabi po. Ganon. Good evening po. Mayroon namin po. Maraming tanong po. Yung mga tanong na po, tirahin natin na po. Magsimula tayo kay Doroteo. Yung Doroteo. Yung unang tanong ni Doroteo. Good PM. Iba rin ang experience namin dito sa amin. Ang asawa ng preacher ay ininsulto ang kanyang husband habang nagtuturo sa harapan. Kaya tinuro namin ang kumigalit sa husband ay dapat lang sa bahay, hindi dadalhin sa araw ng pangangaral. May isa pa natuklasan na ang babae na nag-decide kung sino ang susuportahan o tutulungan ay siya namang elected elder ng kanyang husband. Kung minsan na underestimate ang husband dahil mas mataas ang pinag-aralan ng babae, mali yun. Wala naman po sa pinag-aralan yan. Ang rule ng mag-asawa, sabi niya, the husband is the head of the wife. So, the wife should submit to her husband. Yun ang sinasabi. Disrespect naman po yun. Kung ikay preacher, tapos ininsulto ka ng asawang babae sa harapan, that's disrespect. Bawal po yun. Kasalanan nyo. Bawal din ang babae makialam kung sino tutulungan na preacher. Bawal po yun. Walang pakialam mga babae sa leadership role sa loob ng church. Wala po silang gawain doon. Yun ay binigay sa mga kalalakihan. Huwag natin gawin yun. May mga, lalo po yung gaan sa denominasyon na po, may maugaling ganyan mga asawa ng mga preacher. Meron akong nakita, yung mic nasa bibig ng babae bang umaawit. Naninig mo yung boses niya. Dito po kay Rafael Ortiz, linawin po natin yung tungkol kay Phoebe sa Roma 16:1-2 na naging katulong sa Iglesia Sensre. Magandang tanong po yan. Doon po sa ibang salin nakalagay yung deaconess. Wala lang problema yung salin na yun as far as I'm concerned. Basta we know what deacon mean. What does the word deacon mean? Deacon is a transliteration of diakonos, meaning servant. So there's nothing wrong with
calling a woman deaconess because she is a servant, di ba? Pero iba naman po yung servants who are elected in the church. Those are special servants. Hindi pwede babae doon kasi kailangan lalaki yun. Basahin po natin. I commend to you Phoebe, our sister who is a servant. Maganda sa atin nito of the church in Caesarea. Everybody is a servant in the church. In the same way that everybody should preach the gospel. Pero not everyone is a preacher, di ba? May specific na tao tinatawag na preacher, but everyone has the responsibility to preach the gospel. Everyone is a servant of Christ, but not everyone is a deacon appointed by the church. Kailangan nating makita yung distinction between words in their general application and their words in their special application. Halimbawa, yung salitang diakonos means servant. In general, ibig sabihin servant, but there is a special meaning. A deacon appointed by the church. Iba yun. So, Phoebe is a servant. In the same manner that all Christians in Caesarea were servants of Christ. Di ba? So, walang problema yun. Si Phoebe, hindi siya deaconess in an official sense. Dahil ang deacon should be a husband of one wife. May babae yun. So, hindi siya pwedeng deacon in that sense. Pero she can be a servant as everyone is a servant. So, meron siyang ginagawang tulong sa Iglesia Caesarea. Hindi natin alam kung naglilinis siya sa loob ng church building nila o pinapakain niya yung mga kapatid, katulad ni Pablo, etc. Yun ang sinasabi tungkol kay Phoebe. Hindi po siya leader sa church in Caesarea. Ano masasabi mo sa ladies class, Brad, na ang teacher ay mamula? There's nothing wrong with that. Babae sa babae. Yung lalaki, huwag ka pumunta ron. Pag Bible class, women's Bible class, that's for women. Huwag ka pumunta doon. So, pwede magturo ng babae doon. Well, there's no problem with that. Kasi ang problema lang, ang limitation lang ng babae, hindi siya pwede magturo sa lalaki. Eh kung babae tinuturuan niya. Hindi ba? Bible class nga yun eh. Sa babae lang po yan. Andrew Romero, ang pagiging mas mahusay ba ng ibang kababaihan sa kaalaman, pangatwiran sa Biblia ay nagbibigay siya kanila ng sapat na batayan ng pagtanggihan ng pamumuno o mga desisyon ng mga kalalakihan talaga ng Diyos sa Iglesia? Good evening po. Hindi. Pero, yun nga po, yung mga namumunong kalalakihan, kung pinag-uusapan po dyan, elders o preachers, kailangan talaga magaling sila. Ang sagwalang sitwasyon na mas marunong ping babae sa mga lalaki. O mas marunong ping mga babae sa mga leader nila. Kung ganoon po ang kalagayan ng mga leader na yun, they are not qualified. Pero kung mausay kang babae, huwag ka namang maging palalo na sinasapaw mo yung mga kapatid publicly. Pwede naman kayo mag-usap privately. Di ba sa Acts chapter 18, yung nagkakamali, si Apollos ay tinuruan ni Priscilla at ni Aquila, babae. So dito natin makikita, hindi siya lahat ng pagkakataon bawal magturuan ng isang babae sa lalaki. Paano kung yung kasama mo, mayroon siya nakita sa iyo, sa pangangaral mo, ay hindi tama. Hindi pa niya pwedeng sabihin sa iyo. Parang mali yata yung sinabi mo kanina. Wala, hindi naman kasalanan yun, di ba? Pero in a public manner, kasalanan yun. Pero privately, hindi. Basahin po natin. Ito sa Acts chapter 18, verse 24. Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria. Yung pong Alexandria is a Greek city. Meron nga pong library doon sa lugar na yun. An eloquent man and mighty in the scriptures came to Ephesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord. Though he knew only the baptism of John, yung mayroon siya mali. Alam lang niya yung baptismo ni Juan. So he began to speak boldly in the synagogue. Pinagbawalan ba siya ni Apollos at
Aquila, hindi. Pinabayaan mo na siya. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him. They took him aside. So yung mag-asawa, tinuruan siya, pati si Priscilla, di ba? And explained to him the way of God more accurately. Pero sa privately. Ang pinag-uusapan sa 1 Timothy ay publicly, sa loob po ng church. Yun po, yung sagot to. Susukat ba ang autoridad sa iglesia sa talino at husay sa Biblia o sa kaisang itinalaga ng Diyos? Tandaan po natin ito. Ang qualification ng isang nagtuturo ay kailangan magaling siya. Anong ituturo kung wala kang alam? Papahiluhin mo lang yung nakikinig siya. Paikot-ikot ka, hindi mo na kung ginagawa mo. You're doing more harm than good. So, 2 Timothy chapter 2, di po, o 1 Timothy chapter 2, verse 2, basahin po natin. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Sino ba itinalagang pwede magturo? Sabi dito. And the things, sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men. Tapat na mga kalalakihan. Ang susunod, will be able to teach others also. We will be able to teach. So, marunong sila magturo. Ang marunong magturo, dahil alam niya ang ginagawa niya. Pag hindi mo alam ang tinuturo mo, hindi ka magaling magturo. No? You cannot impart something that you do not know. Kaya kung ikay preacher, kailangan magaling ka. You have to study and study and study. Kasi yan ang trabaho natin. Nagturo tayo. Kailangan magaling ka. Alam mo kung tinuturo mo. At least yung subject na tinuturo mo, dapat alam mo yun, lahat. Mula doon sa pinakauna hanggang sa pinakahuli. Para kung tinanong ka, yung sasagot mo. Kung di mo alam yung tinuturo mo. So, yung mahirap magturo. Mahirap magturo. Kaya kailangan magaling tayo. Kailangan mag-aral tayo palagi. Dito po sa 2 Timothy chapter, sinasabi niya, chapter 2, verse 15. Be diligent. Ito yung instruction ni Paul kay Timothy, who was a young preacher at the time. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam mo, hindi ko gusto yung salin na ito eh. Mas maganda yung mga salin sa talatang ito. Titignan po natin sa New American Standard Bible, sa 2 Timothy, chapter 2, verse 2. Ito, basahin natin. The things which you have heard, verse 15 pala, excuse me. Sabi dito, be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Accurately handling the word of truth. So, ibig siya, alam mo, kilala mo, naunawaan mo, alam mo ang salita ng Diyos. So, yung sagot sa tanong na yun. You cannot let somebody who is not knowledgeable, doesn't have ability to teach, to be a teacher or a preacher. In the same manner that the university or a college will not hire a person who is not a college graduate in education, di ba? Kasi ano yung abilidad na ibibigay niya sa university? So in the same manner, pag preacher po tayo, we have to learn, we have to understand, we have to be able to use and apply the Word of God accurately. Yun ang sinasabi ng Biblia. If you cannot do that, do not pray, do not preach. Ito, real talk lang. Gusto lang kasi ng iba, mag-supportahan sila. Kaya di sila marunong magturo. You cannot do that in the business world. Gusto mong kumita, mag-a-apply ka, and you are not qualified, you will not be hired. Ganun sana gawin din sa church. We do not let people who are not knowledgeable in the Bible, do not have ability to teach, tapos maging preacher sila. Lalo lang pong gugulong sitwasyon nun. Agosto 12, sa NIV po,
Si Phoebe deacon sa Romans. There's nothing wrong with that translation. Para ba, as long as we understand what deacon means. Deacon is from the word diakonos, which means servant. So sabi dito, kung ita-translate po natin yon, that's a transliteration, tandaan natin. It was not translated. Saan dapat doon ay servant. A servant. Eh, yung King James, tama siya. Tama siya doon. Ay servant, ganyan. Tama po yun. She is not the servant. She is a servant. Lingkod siya. Lahat naman tayo lingkod eh. Hindi naman tayo, lahat ng Kristiyano, kahit na preacher ka pa, kahit elder, you're just a servant. Meron ng special na paglilingkod. The preacher is a special service in preaching. Yung mga elders, they have a special service in overseeing the church. Pero generally, all Christians are equally servants in the church. Di ba? So, anong malang sa translation na yan? Ibig sabihin na sinaslit na deacon, that Phoebe is a deacon. There's a deacon in an official sense. Paano nangyari kung ang deacon, one of the requirement is a husband of one wife? So, Phoebe was not qualified to be a servant in that sense. Di ba? Si Brother Lito M. Lacanlale. Request po next topic. Preacher, dapat po ba na suportahan ng mga miyembro ng kongregasyon? Meron po kasi preacher, kulang po sa support. May pamilya po kasi preacher. At the same time, mga anak nag-aaral, may mga pangailangan niya kanyang pamilya. Ano po dapat gawin ng preacher na nangangailangan para sa pamilya niya, lalo na walang ibang mapagkuhanan pa ng hanap buhay? Magandang taksa po yung Brother Lito, pagbigyan po natin ng panahon. Jeffrey Ordin, tinalang ko lang, Brad, kasi may mga ngaral ayaw ng ladies class. Di daw kasi mababasa sa Bible. Sa akin, wala namang problema ng ladies class. Alam po niyo yung sasabi gano'n, hindi nila alam ang sinasabi nila eh. Marami tayong ginagawa na wala naman tayong mababasa sa Biblia. Meron ka mababasang songbok sa Biblia. Eh, ba't gumagamit tayo ng songbok? Wala ka mababasang songbok eh. Hindi ba na tayo gumamit ng songbok dahil hindi natin mababasa sa Biblia? Hindi nagsasabi ng ngayon, hindi nila naintindi ng salita ng Diyos. Meron tayo tinatawag na generic authority. Sinasabi ng Diyos ang gagawin mo, pero hindi sinabing detalye kung paano mo gagawin. Ano ba? Pagtuturo, wala naman siya sinabi paano natin gagawin yun. So, pwede tayo magkaroon Bible class, kung gusto natin, may radio program, kung gusto natin. So, kung pinili natin yung Bible class, ano masama to? Kung ayaw mo, di wag. It's not a requirement. Hindi naman kailangan may Bible class ka. Kung gusto mo lang. Dahil it's an expedient. You can have it or you don't have it. It is not a requirement by the Lord. It is authorized by the generic authority. Sana maniwanag. Yung generic kasi sinasabi, halimbawa, umayo kayo sa buong sanglibutan. Sinabi ba ng Panginoon kung paano sila ayaw? Sasakay ng bus, sasakay ng tricycle. Hindi naman. So, sa yung paghayo, sumakay ka ng kotse, nagkasala ka ba? Hindi. Meron na tayong mababasa ng kotse mga basers? Wala. E di huwag yung tayo magkotse. Huwag nangangaral. Dahil siya nasabi ko, yung nagtatanong ng ganyan, hindi nila alam siya nasabi nila. Kailangan, magmuni-muni sila kung ganyan, hindi tayo pwedeng gumamit ng sombong niya. Hindi tayo pwedeng gumamit ng PowerPoint. Meron ba tayong mababasang PowerPoint sa Biblia? Wala naman. Bakit meron tayong PowerPoint? It's an expedient sa pagtuturo. Di ba? Wala na po atang tanong. Wala na po. Okay. Salamat po sa inyong mga katanungan. Kung sabi ni Jeffrey Ordinesa, ano po masasabi mo sa ladies class, Brad, ng preachers? Okay naman yun. Walang problema. Babae naman tinuturuan nila eh. Ang mahirap kung babae ang nagtuturo sa men's class. Yun po ang hindi maganda. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan. When my love to Christ grows weak, when for deeper faith I seek, then in thought I go to thee, garden of
body. There I walk amid the shades, while the lingering twilight fades. See that suffering, friendless one, weeping, praying there alone. When my love for man grows weak, when for stronger faith I seek, ill of Calvary I go, to thy scenes of fear and woe. There behold his agony, suffered on the bitter tree. See his anguish, see his faith of triumphant still in death. Then to life by turn again, learning